Ito ang mga palatuntunan at mga kahatulan na inyong isasagawa sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng iyong mga magulang upang ariin sa lahat ng mga araw
na inyong ikabubuhay sa ibabaw ng lupa. Tunay na gigibain ninyo ang lahat ng mga dako na pinaglilingkuran ng kanilang Diyos ng mga bansang inyong aariin sa ibabaw ng matataas na bundok at sa ibabaw ng mga burol at sa ilalim ng bawat punong kahoy na sariwa. At iyong iwawasak ang kanilang mga dambana at inyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haliging pinakaalaala at susudugin ang kanilang mga asera sa apoy at inyong ibubuwal ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Diyos at inyong papawiin ang kanilang pangalan sa dakong yaon. Huwag kayong gagawa ng ganito sa Panginoon ninyong Diyos, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan. Sa makatwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. At doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain at ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay at ng inyong mga panata, ang inyong mga kusang handog at ang mga panganay sa inyong mga bakahan at sa inyong mga kawan. At doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y mga gagalak sa lahat na kalagyan ng inyong kamay, kayo at ang inyong mga sangbahayan kung saan ka pinagpala ng Panginoon ng Diyos. Verse 8, huwag ninyong gagawin ang ayon sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa dito sa araw na ito, na ang magalingin ng bawat isa sa kanyang paningin, sapagkat hindi pa kayo nakarating sa kapahingahan at sa mana na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Dadapwat pagtawid ninyo ng Jordan at pagtahan sa lupain na ipinamana sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos at pagkabigay niya sa inyo ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot na anupat kayo'y tumahang matiwasay. Verse 11, ay mangyayari nga na ang dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos na patatahanan sa kanyang pangalan ay doon ninyo dadalhin ang lahat ng aking iniuutos sa inyo, ang inyong mga handog na susunugin at ang inyong mga hain, ang inyong mga ikasampung bahagi at ang handog na itataas ng inyong kamay at ang lahat ng inyong piling panata na inyong ipinapanata sa Panginoon. At kayo'y magagalak sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, kayo at ang inyong mga anak na lalaki at babae, at ang inyong mga aliping lalaki at babae, at ang mga Levita na nasa loob ng inyong mga pintuang daan, sapagkat siya'y walang bahagi ni mana na kasama ninyo. Mag-ingat ka na huwag mong ihandog ang iyong handog na susunugin sa alinmang dakong iyong makikita, kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon sa isa sa iyong mga lipi, ay doon mo ihahandog ang iyong mga handog na susunugin at doon mo gagawin ang lahat na aking iniutos sa iyo. Ito po'y tungkol naman sa batas, tungkol sa pagkain ng karne. Verse 15, gayon may makapapatay ka at makakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa iyong kaluluwa. Ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kanyang ibinigay sa iyo, ang marumi at ang malinis ay makakain niyaon, gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Huwag lamang ninyong kakanin ang dugo, iyong ibubuo sa lupa na parang tubig. Hindi mo makakain sa loob ng iyong mga pintuang daan ang ikasampung bahagi ng iyong trigo o ng iyong alak o ng iyong langis o ng mga panganay sa inyong bakahan o sa inyong kawan, ni anuman sa inyong mga panata na iyong ipananata, ni ang iyong mga kusang handog, ni ang handog na itataas ng iyong kamay. Verse 18, kundi iyong kakanin sa harap ng Panginoon mong Diyos, sa dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos.
kakanin mo at ng iyong anak na lalaki at babae at ng iyong aliping lalaki at babae at ng Levita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan at kagagalakan mo sa harap ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng kalagyan ng iyong kamay. Ingatan mong huwag mong pabayaan ang Levita samantalang nabubuhay ka sa iyong lupain. Pagka palalakihin ng Panginoon mong Diyos ang iyong hangganan, gaya ng kanyang ipinangako sa iyo at iyong sasabihin, ako'y kakain ng karne sapagkat nasa mong kumain ng karne ay makakain ka ng karne ayon sa buong nasa mo. Verse 21. Kung ang dakong pipiliin ng Panginoon mong Diyos na paglalagyan ng kanyang pangalan ay totoong malayo sa iyo, ay papatay ka nga sa iyong bakahan at sa iyong kawan ay binigay sa iyo ng Panginoon gaya ng inutos ko sa iyo at pakakainin ka sa loob ng iyong mga pintuang daan ayon sa buong nasa mo. 22. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin, ang marumi, ang malinis ay kapwang makakakain yaon. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo sapagkat ang dugo ay siyang buhay at huwag mong kakaanin ang buhay na kasama ng laman. Huwag mong kakanin yaon, iyong ibubuhos sa ibabaw ng lupa na parang tubig. Huwag mong kakanin yaon upang ikabuti mo at iyong mga anak pagkamatay mo kung iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon. Ang iyo lamang mga itinalagang bagay na tinatangkilik mo at ang iyong mga panata ang iyong dadalhin at yayaong ka sa dakong pipiliin ng Panginoon. At iyong ihahandog ang iyong mga handog na susunugin ang laman at ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos at ang dugo ng iyong mga hain ay ibubuhos sa ibabaw ng dambana ng Panginoon mong Diyos at iyong kakanin ang karne. Iyong sundin at bigin ang lahat ng mga salitang ito na iniuutos ko sa iyo upang magpakailanman ay kabubutin mo at ng iyong anak pagkamatay mo. Pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos, pagka naihiwalay ng Panginoon mong Diyos sa harap mo ang mga bansa na iyong pinapasok upang ariin at iyong halinhan sila at nakatahan ka sa kanilang lupain, ay mag-ingat ka na huwag masilong sumunod sa kanila. Pagkatapos sila'y malipo sa harap mo at huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglilingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos na gayon din ang gagawin ko. Verse 31, huwag mong gagawin gayon sa Panginoon mong Diyos sapagkat bawat kahumaldumal sa Panginoon na kanyang pinapuputan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos sapagkat pati ng kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos na kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa, huwag mong idadagdagan ni babawasan. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, ngayon pong umaga, narinig namin at nabasa ang iyong mga salita sa pagbabasa ng aming mahal na kapatid, si Atinet. Amang Banal, ngayon po ay pangungunahan kami ng aming pong mutihing pastor, si Pastor Reyes Cabusa, sa aming pong mga sharing and reflections. Gabayan niyo siya sa kanyang paglilid sa amin at ang ibang mga kapatid na nakabuo ng mga reflections dahil po sa inyong gift ng wisdom and discernment. Hinihiling namin, Panginoon, ang lahat ng mga sharing na ito'y magdulot sa amin ng kaliwanagan at gabay sa aming pamumuhay. Ang iyong Santong Espiritu ang maging gabay namin sa lahat ng aming gagawing pag-sharing ng mga spiritual insights. Mangusap kayo sa amin sa pamamagitan nito. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.
Good morning, Pastor Reyes Gabusa. Take it away. God first morning po sa ating lahat mga minamahal na mga kapatid. God first morning po. Kamusta po? Amen. Okay, so meron po bang nais na mag-share ng kanila pong mga insights o reflection sa atin pong narinig o nabasa na chapter 12 ng Deuteronomy? Pastor, konti lang. Sige po. Yun. Yung sa aking nabasa, nakita po natin dito kung paano tayo tapat na makasusunod sa Panginoon. Ang sabi nga po niya doon sa huling bahagi, kung ano yung kanyang sinabi, yun ang ating gagawin. Kung ano yung kanyang iniutos, yun ang ating gagawin. Huwag nating babawasan, huwag nating dadagdagan. Dahil kapag ating binawasan, meron tayong kaparusahan. Kapag ating dinagdagan, ganun din. Kumbaga, ang consequences ng lahat na ating ginawa, mabuti o masama, ay merong kaukulang consequences. Kaya nga po, ang sabi dito, mula doon sa kanilang paglalakbay, mula doon sa kanilang kinakain, sa kanilang mga gagawin, lahat ay inisa-isa ng Panginoon kung paano sila susunod. Ganun din tayo sa panahon ngayon. Kung ano yung ating nabasa at ano yung ating narinig at kung dapat nakafocus lang talaga tayo sa salita ng Panginoon. Madaming mga mahuhusay din na magsalita, subalit taliwas naman ang kanilang ginagawa at hindi naaayon. Di ba? Sabi nga ng iba ay bawal, sabi natin ay hindi pinapakain sa atin ng mga ganito. Hindi dapat itong kainin sapagkat ito ang bili ng Panginoon. Sabi lang, hindi, nilinis na yan. Mga sarili nilang mga pananaw. Pero dapat ay nakabase lamang tayo ayon sa salita ng Panginoon. Sapagkat salita ng Panginoon ay tunay, totoo, at talagang atin pong sabi dito, atin pong ingatan na hindi tayo makagawa ng mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Huwag niyong babawasan, huwag niyong dadagdagan. Bagkus din lamang tayo patuloy na sumunod sa kanyang mga utos. Yun lang po, Pastor. Thank you. Okay, thank you so much. Meron po bang nais na mag-share ng kanila pong mga reflection sa yes po, si Pastor Nelson. Sige, Pastor. Good first morning, Pastor Ray. Kumusta ka? Mabuti po. Good first morning sa lahat mga kapatid. Ang Deuteronomy chapter 12 ay nakapokus, Pastor, sa isang uri ng pagsamba. So, una-una, nabanggit sa ating dito, ang nakapukaw sa aking case, sa aking reflection mga kapatid, ang pagsamba ay talagang nakapokus lamang sa kanya, wala nang iba, Pastor. Kasi dito sa talatang 8 ay wasakin ninyo ang kanilang mga dambana. Kumbaga dito mga kapatid, yung pagan worship, before we can bago tayo humarap sa kanya, talagang tanggalin yung mga ibang diyosan na kinakon ng mga Israel na ito. Ay sabi niya, Panginoon, pinapawasak muna ng Panginoon yung mga pagan worship sa kanila, kung ano man yung kanilang mga sinasamba. Kaya ayon ng Panginoon mga kapatid na, kaya sa bagay, sinabi naman ng Biblia na hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon, that we cannot serve two masters, sabi ng Mateo, mga kapatid. Kaya sabi dito mga kapatid, kung ang usapin sa akin dito ay yung pagsamba, Pastor. So ayon ng Panginoon na meron tayong ibang sinasamba. Kasi dito sa talatang 3 nandito, pero sa akin ninyo ang kanilang mga dambana, ang inyong mga at inyong pagputol-putilin ng kanilang mga ligi, sunugin ninyo apoy ang kanilang mga sagradong poste. So ganoon mga kapatid. Pangalawa, Pastor, na nakapukaw sa akin dito mga kapatid sa pagsamba ay yung plan giving, mga kapatid. Yung talagang kapag tayo ay haharap talaga sa Panginoon, ay talagang ang sino mang haharap sa Panginoon ay merong siyang dala-dala, mga kapatid, sa Panginoon. So, bakit sabi dito sa talatang
11, at kung inyong kahanapin ang Panginoon, sa dakong pipiliin ng Panginoon mga kapatid, ay sabi dito, mula sa lahat ng inyong mga lipi na paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid ng kanyang pakanan, inyong hahanapin at doon kayo paroroon at doon ninyo dadalhin ang inyong mga handog. So, ganoon dito mga kapatid. So, dito, kaya sabi ko dito, nakakaon dito mga kapatid yung tinatawag na plan giving, mga kapatid. Bago tayo humarap sa Panginoon, sa lugar na pinili ng Panginoon, nahanapin natin siya, sabi ng Panginoon, dadalhin natin doon yung ating mga handog. So, ibig sabihin dito mga kapatid, papasok dito yung tinatawag na plan giving. Kasi ito mga kapatid, plan giving ito bago tayo humarap sa Panginoon, dapat may dala-dala tayong ipagkakaloob sa Panginoon ng mga handog. Kaya ito mga kapatid, ang usapin sa akin dito, Pastor, yun yung tinatawag na pagsamba talaga. So, pangatlo, dito mga kapatid, nakapaloob din dito yung tinatawag na cheerful giving, masayang nagkakaloob dahil kusa siyang nagkakandog mga kapatid. So sabi dito, at ang inyong mga panata, mga kapatid, at ang inyong mga kusang handog, ang mga panganay ng inyong mga bakahan, at ang inyong mga kawan. So, kusang handog, Pastor, ang binabanggit dito. At napukaw din sa aking kaisipan yung salitang ipinangakong handog. O mga kapatid, so kaya ito mga kapatid, papasok dito yung COP, Pastor. Bakit? Ipinangako sapagkat ang combined offering plan ay regular, systematic. Yung systematic mga kapatid, papasok doon yung promise giving. So dito mga kapatid, so yung promise giving biblically mga kapatid ay naroon na. Kaya ang isang tao nangangako, tinuturuan natin ang tao na bago humarap sa Panginoon ay kapag siya ay makikipagtagpo sa Panginoon sa anumang blessing na kanyang tatanggapin, meron siyang mga bagay na ipinapangako sa Panginoon. Ibig sabihin, Pastor Ray, dito biblically speaking, ang combined offering plan ay biblical talaga. Biblical dahil nandito yung kusang handog, nandito yung bago ka humarap sa Panginoon, meron ka nakaplano na. Bago ka sumaharap sa Panginoon ay meron kang, yung ipinangako mo, Pastor, yun ang nakapukaw sa akin dito ibang ipinangakong handog. So, yun lang, Pastor, ang aking dito, ang aking reflection, that before we can meet God, mga kapatid, we should prepare ourselves to worship Him. Before we can worship Him, mga kapatid, ihanda natin yung ating sarili, yung mga bagay na ating dadalhin, na ating ipinangako, kusang handog, ipinangakong handog. So, yun, Pastor. Kasi masarap humanap sa Panginoon kapag tayo ay nakagayak, Pastor. Yun lang ang reflection. God first morning. Okay. So, maraming salamat, Pastor Nelson. So, ang akin pong natutunan dito sa chapter 12, mga minamahal na mga kapatid, na tayo ay dapat na sumunod sa utos ng ating pong Panginoong Diyos sapagkat ito po ang ating pong pinakamataas na paggalang, no? Na atin pong sinasamba at nilalwalhati ang ating pong mahal na Diyos. Sapagkat ang pagsunod po sa mga utos ng Panginoon, ito po'y napakahalaga na makamtan po ng bawat isa sa atin para atin pong mararanasan, mga minamahal, ang tunay na pagpapala at kagalakan, no? Samantalang tayo ho ay naglilingkod sa Kanya. Kaya atin pong kapaingatan na sa atin pong patuloy na paglilingkod ay atin pong ma-adapt yung pong mga kung ano po yung nagiging uso sa atin pong o trend sa atin pong sanlibutan. So dapat magiging aware tayo doon, mga minamahal. Ano po? Baka mamaya yung atin pong pananampalataya sa
Adventistang ah, yung atin pong paglilingkod bilang Seventh-day Adventist ay baka masayang lamang sapagkat yung atin pong paglilingkod ay hindi po nakasentro doon sa ninanais ng ating pong Panginoong Diyos na tayo po ay maglingkod ng mataman sa Kanya. So, ayan mga minamahal, so tayo ay patuloy na maglingkod na magkaroon tayo ng pinakamataas na paggalang sa ating pong mahal na Diyos. Meron pa po bang nais na mag-share ng kanyang reflection? Sige po, si Pastor Ernie Marin. Ayan. Maraming salamat, Pastor Ray, and good morning. Good morning po sa lahat. Pastor. Nais ko po magbigay po ng reflection dito sa verse 28. Kadugsok po ng nasabi po ng ating host, nasabi po rito, iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na inuutos ko sa iyo upang magpakilanman ay ikabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ng mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Dito po mga minamahal kong mga kapatid ay nagpapayo ang ating Panginoon na ang isang anak ng Diyos ay masunurin. Amen. Upang sa ating ikabubuti. Blessing flows from careful obedience. Kung nais po nating madaluyan ng mga pagpapala ng Diyos, maingat po tayong sumunod sa Panginoon. Ang say po ng ating dakilang propetisa na si Ellen G. White, from the Mouth of Blessing, page 146. Obedience is the condition of God's blessing. Amen. It is the evidence of our love. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ang pagiging masunurin ay ito isang kondisyon galing sa Diyos. Kapag tayo sumunod sa Panginoon, dadaloy ang maraming pagpapala ng Diyos upang tayo maging pagpapala sa iba. Amen. At ito'y ebidensya ng ating pag-ibig sa Kanya. Amen. Kaya nais po ng Panginoon, out of our love, the evidence of our love, we need to obey the voice of the Lord. Manay pong salamat at magandang umaga sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Sige po. Si Sister Area, ano to? Area 2, Ding Ay. Loretta. Go ahead po. Tapos si Pangulo. Sister Ding? Brother Ding ba yan? Sir. Sige po. Go ahead po. Tapos si Pangulo. God first morning po sa ating lahat. Happy God first morning. So, mag-share dito sa ating pong binasa, mga kapatid. Mhm. Dito po sa verse 1 at saka sa verse 8. Nakita ko po dito mga kapatid na talagang ang Panginoon po ay Diyos po ng kaayusan. Hmm. Po nakita ko po na talagang gusto po na nakaplano, nakaayos, ano po yung mga gagawin ng mga bayan ng Diyos, mga kapatid. Talagang hindi niya gusto na walang kabuluhan, mga kapatid. Ito pong ginagawa natin para sa Kanya. Sabihin, mga kapatid, talagang kapag yung guide ng ating Panginoon, ang ating sinusunod, no? Talagang nakita po natin doon yung bunga, nung pagsunod, sabi nga ni Pastor kanina, na napakahalaga po na yung itinuturo sa atin, yung ginaguide sa atin ng ating Panginoon, para din sa ating kapakanan. No? Hindi naman para sa Kanya rin yun. Kumbaga, binibigyan niya tayo ng mga guidelines o mga panuntunan para yung ating direksyon, mga kapatid, ay talagang nasa ayos. Nasa ayos. Kumbaga, hindi tayo maguguluhan. Kasi sabi po rito sa verse 1, ito po,
ito ang mga tuntunin ng mga batas na inyong tutuparin sa lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno upang angkinin sa lahat ng mga araw sa inyong ilalagi sa ibabaw ng lupa. So nakita niyo mga kapatid, kapag talagang sinunod po natin itong mga tuntunin na ito ng ating Panginoon, hindi po tayo kailanman ah, maliligaw o hindi tayo kailanman malilihis, hindi tayo kailanman ah, makagagawa ng mga bagay na labag sa ating Panginoon. Kasi nga, meron na po siyang, nagpauna na po siya na ito ang gagawin ninyo, ito ang dapat ninyong gawin para sa ikabubuti ninyo. Kasi sabi po rito, mga kapatid na dito po sa verse 8, sabi po, huwag ninyong gagawin ang mga bagay sa ating ginagawa sa araw na ito na ginagawa ng bawat iba ng isa ang matuwid sa kanyang paningin. Kumbaga yung sarili mong desisyon, wag daw po natin gagawin kundi yung desisyon natin Panginoon ng ating pong na dapat sundin. Sa verse 10 po sabi sa huli, ngunit pagtawid ninyo ng Hordan at pagtira sa lupain na ipinamana sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos at pagkabigay niya sa inyo ng mga kapahingahan sa labas sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot upang kayo'y makapanirahan ng tiwasay. So di ba po, napakaganda po ano? Na kapag talagang itong plano ng Diyos sa atin na talagang atin pong ginawa o sinunod. Mga kapatid, talagang yung bang, alam niyo yun, mga kapatid, na napaka tiwasay po ng buhay, ano po, na talaga pag may Diyos po tayo, talagang yung payapa ba, mga kapatid, na naramdaman po natin yun, na talagang kahit na ano mangyari sa paligid natin, na kahit may kaguluhan, mga kapatid, na sabi po rito, kapag kayo yung ating plano, yung ating pumalisyon, ano po, ay talagang nakaukol sa Panginoon. Nasabi, makakapanirahan tayo ng tiwasay. Ano, napakabuti po mga kapatid na talagang hindi po magbibigay ang Diyos ng mga bagay na ikagugulo ng kanyang bayan kundi para sa kapakanan lagi, para sa kapakanan lagi ng kanyang bayan, mga kapatid. So hanggang na lamang po on God first morning po. Thank you po, Pastor. Amen. Okay po. So maraming salamat po. So susunod na po natin si Pangulo at tayo po ay dadako na sa atin pong Lest We Forget. Sige po. Yeah. Pangulo. Salamat, Pastor Ray. God first morning sa iyo. Kumusta kayo mga Sige kapatid? po. Ako po ang aking pong share na gusto na i-share dito, yun ding nakita nung kapatid natin na magandang highlights nung actually ito po yung heart nung chapter po para po sa akin yun din pong nakita nung isang kapatid natin na si Jomar Merioles. Yun din po yung aking nakitang liwanag dito po sa ating binasa. Alam po ninyo, itong pong verse na ito ay binibigyan tayo ng idea na yung pong pagkubkob nila sa mga iba't ibang mga lugar, pag-establish ng kanilang mga sarili sa iba't ibang dako, ay nagbigay ang Panginoon ng prescription ng pagsamba kasi binibigyan tayo ng background na yung pong kanilang mga nakasanayan na pagsamba sa Ehipto medyo medyo palyado pero yun ang alam nila, yun ang alam nilang gawin. Kaya lang itinatama ito ng Panginoon. Kaya nagbigay po siya dito ng description ng pagsamba at the same time may prescription din siya ng pagsamba. Ang unang description ng pagsamba ay sabi dito ay kinakailangan yung pagsamba ninyo, pag-cross ninyo sa Jordan River, siya lang, wala nang iba. Yun po yung description. Yun po yung sinabi ni Pastor Nelson kanina. Yung description ng pagsamba, ang
dinidescribe po ng worship is focus only on God. Wala nang ibang mga elemento pa. Yun lang talaga ang tunay na motive ng pagsamba. Ang focus noon ay ang Diyos lamang. Siyempre, yung Diyos na nagpalaya sa kanila sa pagkaalipin, Diyos na nagbigay ng lahat ng kanilang pangangailangan sa wilderness, yung Diyos na provider, Diyos na faithful. So yun po ang description, that the full description of worship is focus and center on God. Yun po para maging tama yung pagsamba. Kaya lang ang nakasanayan po nila ng kanilang worship ay hindi nga po ang Diyos kasi marami silang mga Diyos-Diyosan na ginagawa para sila ay makasamba sa Panginoon. Tapos nagbigay ang Diyos ng prescription para maisagawa niyo yung pagsambang tama. Ay ganito ang prescription. Siyempre, ang unang prescription, hindi yung gusto lang ninyo ang inyong gagawin. Kasi may sabi nga dito nung ginamit ni kapatid na Jomar na talata, ito rin po yung talata na naisip ko kanina habang binabasa ko po yung verse 8. Yung pong may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo nito ay daan ng kamatayan. May mga ganun po kasi yung alam natin, tama, pero actually hindi naman pala yun ang pinagagawa ng Diyos. So dito ho ang prescription, ang kauna-unang prescription ay yung pong thoughts po ng karamihan na yung Diyos muna ang susunod, hindi yung sa atin. Tapos, ang sabi po ng isang prescription pa ng Panginoon, ganito ang gagawin ninyo. Ang prescription, kung saan ko pipiliin yung lugar na doon magaganap ang pagsamba, doon kayo pupunta. O, yun. So, maliwanag na agad. Kasi, merong iba't ibang sistema silang ginagawa na pagsamba rin ang tawag nila. Ganun din sa atin. May mga gusto tayong uri ng pagsamba, kanya-kanya tayo ng mga style. Kaya nagkakagulo. Kaya sabi ni Brother Nara kanina, ni Brother Loretta, totoo po yun. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Diyos po siya ng kaayusan. Kaya naglalagay po siya ng sistema. So, another prescription, ang pagsamba ay merong dala. Yun yung sinasabi ni Pastor Nelson. Yung tinatawag po nating systematic benevolence. So, nandito na po yun. Kaya tama po si Pastor Nelson doon. Ako po ay nakita ko kagad yung liwanag nung turo natin na ang pagsamba po natin ay hindi po ito magulong pagsamba. This is systematic, mga kapatid. Napakaayos. Pati yung pagbibigay, systematic. Yung mga worship service natin, systematic. Meron tayong mga tinatawag na liturgy sa worship natin. Pag tinignan niyo po yung church manual natin, mga kapatid, merong short description ng worship, merong pangmalakihang simbahan, may pangmaliitang simbahan na naka-prescribe na ho sa ating church manual na hindi tayo magugulo, mga kapatid. So yung systematic yung pagbibigay, meron pong 10% na tayo, din pong percentage na COP, na regular and systematic. So yun, mga kapatid, yan po ay mga bahagi ng prescription ng Panginoon para maging maayos ang pagsamba na hindi yung gusto lang natin ang nasusunod o gagawin natin, kundi yung kagustuhan ng Panginoon. Kasi God is a God of order. When you read all this chapter, these are all prescriptions, mga kapatid. Prescriptions para magawa natin ang maayos na pagsamba noon at ngayon. So, ang description ng pagsamba, mga kapatid, huwag natin palaging aalisin doon. Ang description ng tamang pagsamba ay nakapokus palagi sa Diyos na nakilala natin. Faithful, Savior, Honor, Creator. So, yun po yung description ng pagsamba. All the prescriptions ay ginagawa na po natin. Kaya lang yung iba, hindi pa po nakakasunod. Yung tithes and offerings ay hindi po gano'n pang faithful. So, kaya atin pong ini-educate ang bawat isa para makasunod sa prescription ng Panginoon, hindi ng tao. Hindi yun inimbento ng kahit na sino. So let us just follow God's prescription by following yung pinagtibay ng church natin, kasi that is the voice of God in our church. Yung mga pinagkasunduan ng mga ng ating kapatiran, yun po ang ating gagawin. Hindi po yung gusto lang ng individual.
So yun po mga kapatid ang akin pong nakitang maliwanag na katotohanan para sa akin na kaya maayos ang pagsamba natin sa iba't ibang dako ng ating church. God bless you po. Thank you so much po sa atin pong... Amen. So napakaliwanag na po mga kapatid, ano, na talagang dapat natin po itong sa kabuhayan. Ano ho? So tayo po ay dadako na mga minamahal sa atin pong Lest We Forget. Nandito po ba si Shen Fem Tableso? Siya po ang naka-schedule sa atin pong Lest We Forget. Oo nga, kaya lang wala pa siya, no? Wala pa po ba Ay, siya? kita yung pangalan niya, Pastor Ray, eh. Alam ko, taga Nueva Ecija to. Taga Okay. Area 2, if I'm not mistaken. Tama ba, Pastor Nelson, ano? Meron po bang mag-volunteer sa inyo mga kapatid na Magbasa. magbasa ng mga ating pong Lest We Forget? Kung wala naman po ay akin pong mahanapin yung aking Lest We Forget. Tama. Ito na, nasa ano siya, Pastor? Nasa chat box. Kung gusto mo yan, i-click mo lang. Sige po. Para hindi ka na Okay. tumayo. Chat box dito. Sorry, ako na lang babasa. Sige po, basta. Sige po. Sige. Mag-pray muna tayo mga kapatid. Sige Pastor po. Ray, Pastor Ray. Pag-pray ko si Pastor Ray. Sige po. Tayo po'y manalangin. Sige po. Pagila at papagpala namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa pribilehiyo na kami po ay nagpapalakasan muli sa inyo pong mga banal na salita at ito Panginoon kami po ay magbabasa ng aming pong devotional. Pangunahan nawa ang bawat sa amin lalo tigil ang mangunguna na si Pastor Ernie Marin. Ipagkaloob po sa kanya ang katalinuhan upang malasa po namin Panginoon ang minanais po ninyong ibahagi sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po kami at maraming salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas sa si Jesus. Amen. Amen. Okay po, magandang umaga po mga kapatid. Ang pamagat po ng ating babasahin sa umagang ito, September 28, si Ellen White sa Minneapolis, ang kautusan at ang Ebanghelyo. Sabi po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 2, talatang 16. Galatia chapter 2, verse 16. Sabi po sa Tagalog, ang tao ay hindi inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aaring ganap ang sinumang laman. Ayon sa nakita natin sa mga nakalipas na ilang araw, medyo naiinis si Mrs. White sa Adventismo ng kapanahon ng 1888 at may dahilan siya sa kanilang pag-focus sa tamang doktrina sa tradisyong Adventista at sa pagiging mabuting Adventista. Madalas nilang nakakalimutan ang tungkol saan ang Ebanghelyo, kapwa sa tsorya at sa gawain. Tinutuluran ang mga Pariseyo ng matandang kapanahunan. Maaari silang maging hindi makakristo sa isa't isa, kahit sa kanilang pagdebate tungkol sa kautusan ng Diyos at iba pang magandang katuruang Adventista. Umiiyak mula sa kanyang puso. Sinabihan niyang muli ang mga delegado noong Oktubre 24 na nais natin ang katotohanan kung ano ito kay Jesus. Ngunit kapag may anumang darating upang isara ang mga pintuan, upang ang mga agos ng katotohanan tungkol kay Jesus ay hindi makapasok. Maririnig ninyo ang aking tinig saan man ito naroon. Kung ito man ay nasa California o nasa Europa, o saan man ako naroon, dahil binigyan ako ng liwanag ng Diyos at nais kong pagningning ito.
At nakita ko na ang mahalagang kaluluwa na yayakap sana sa katotohanan ng Adventismo ay pinalayo mula rito dahil sa pamaraan kung paano pinanghawakan ang katotohanan dahil wala si Jesus dito. At ito ang pinamamanhig ko sa inyo sa buong kapanahunan. Nais natin si Jesus. Makalipas ang 18 buwan, nakipagpunyagi pa rin siya sa mga magagawang Adventista na buksan ang kanilang mga puso at papasukin ang tagapagligtas. Sinabihan niya silang nagkakatipon mula sa General Conference Bible School na para mga ministro na kapag umalis sila mula sa mga pagpupulong, kailangan nilang maging nakapuno ng mensahe ng Ebanghelyo. Na anupat ito'y magiging katulad ng apoy sa kanilang mga buto hanggang sa hindi nila matiis na hindi magsalita. Ngunit kapag ipinahayag nila ang kanilang sarili, sinabi niya sa kanila na sabihin ng mga tao, labis kayong nasasabi, ginagawa ninyong sobrang laki ang usaping ito at hindi ninyo lubos na pinag-iisipan ang tungkol sa kautusan. Ngayon, kailangan ninyong mas paglaanan pa ng paang kautusan. Huwag kayong palaging umabot para sa katwiran ni Kristo, kundi mas palakasin ninyo ang kautusan. Sa mga ganitong mabubuting salubin ng mga Adventista, tumugon siya, bayaan ninyo ang kautusan na bantayan ang kanyang sarili. Gumawa na tayo sa kautusan hanggang sa maging kaisip tuyok tayo ng mga borol ng galbuwa na walang hamog o ulan. Magtiwala tayo sa mga kabutihan ni Kristo ng Nazaret. Naway tulungan tayo ng Diyos ng ating mga matay mapahiran ng pamahid sa mata upang tayo'y makakita. May mga bagay na mabuting kasabikan kung magagawa natin ito sa tamang espiritu. Amen. Amen. Ito yung ating pagbasa, mga minamahal kong mga kapatid. Okay, so meron po bang nais na mag-share ng kanila po mga insights, mga minamahal na mga kapatid, tungkol po sa ating pong devotional sa ating Last Word Buget? Pastor, Sige po, opo, Pastor. dito po sa reading na ito ay talagang nilundo na po ni George Knight na nagkasundo na yung kaisipan na lagi naghihiwalay, pinipilit na paghiwalayin yung nagliligtas na biyaya at nagiging ganap tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ang relationship ng pagsunod sa kautusan. So parehas po silang importante at sinabi po ni Sister White na wag na natin itong paglabanin pa. Tayo ay sumulong na ang teolohiya ng kaligtasan ay wag salungatin ang pagkakaunawa natin sa mahalaga rin na kautusan. Kaya wag na natin itong pagdebatihan pa uli. Sabi, so ito ay tapos ng issue. Binibigay lang po sa atin ng history na ito ni Sister White na noong panahon ng Minneapolis 1888 General Conference Session ay talagang medyo mainit ang talakayan at ang issue ay nawala ang hindi nakapasok ang pag-ibig ni Kristo sa puso ng lahat na magaling na tagapag-expound ng mga exposition ng tungkol po sa katuruan ng nagliligtas na biyaya at ng pagiging ganap sa pamamagitan ng biyaya lamang ni Kristo at ang ginagampan ng papel ng pagsunod sa 10 utos, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Bagamat ang mga panahong iyon ay talagang maligalig sa mga diskusyon na katulad nito,
ay naging maliwanag na po itong lahat. Bagamat hanggang sa panahon ngayon ay mayroon pa rin pong mga nagre-raise ng mga Hila usap-usap. din. Pero maliwanag na po mga kapatid, tapos na po ang isyong ito at binibigyan na lang ho tayo ng mga kung ano po yung mga naganap na mabibigat na mga nawala sa kanila noon. Katulad po ng nakaraang mga series natin, nawala yung pag-ibig pero ang liliwanag ng mga sinasabi. Pero hindi maintindihan kasi yung pag-ibig po ay wala. Kaya pinahintulutan na papasukin si Kristo sa puso upang maintindihan ang lahat ng mga magagandang katotohanan na dapat pong ibahagi doon sa panahong iyon. So ito po I really appreciate the reading at naging maliwanag po sa akin lalo ang lundo ng relationship ng nagliligtas na biyaya at pag-aaring ganap sa pananampalataya ni Kristo ang atang papel ng kautusan na dapat po rin nating sundin hindi para sa ikaliligtas kundi dahil sa pag-ibig ni Kristong namumuo sa puso ng bawat isa. Salamat po. Okay, thank you so much, Paulo. Meron po bang nais pa mag-share ng kanila pong reflection ng ating pong time check? Ang ating pong oras ay 4:52 a.m. Sige po. Meron pa po tayong 8 minutes bago tayo tutungo sa ating pong intro sa ating pong video is the church history. Kaya na tayo, Pastor. Palagi ko'y maliwanag na po yan. Sige. Salamat po, Pastor Ernie. Comment. Sige po, Pastor Mark. Comment ni Pastor Joe. Okay. Reading. Chat box. Oo nga. Okay po. So, dito sa chat box mga kapatid, no? Ang sabi po ni Pastor Joey De Ocampo, worship is all about God. God is the center of worship. But unto the place which the Lord your God shall choose, whether he shall come, thither he shall come. Deuteronomy 12 verse 5. True worship is not about our feelings, style, or convenience. It is about God's will. Ellen G. White, God is to be the center of all worship. Self is not to be exalted. Christ must increase. Self must decrease. Testimonies for the Church, volume 6, page 17. Pangalawa, second, worship is about obedience. Whatever I command you, to be careful to observe it. You shall not add, okay, to it, no, not take away from it. Deuteronomy 12 verse 32. Worship is not man-made invention, but loving obedience to God's commands. Ellen G. White, true worship consists obedience to all the commandments of God. The Desire of Ages, page 349. 3, worship is about joy in God's presence. And there you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice. Deuteronomy 12 verse 7. God calls his people to delight in him. Joy in worship comes not from entertainment, but from God. Okay po? So, dadako na po tayo mga kapatid. It's 4:55 na po. At atin na pong manoorin ang ating pong video. Mag-pray muna tayo, Pastor. Sige. Pastor Ernie, can you lead in the closing prayer and thanksgiving for the spiritual thoughts ng ating pong first segment? Salamat po. Tayo po'y manalangin. Takailan Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa mga amin pong binasa mga talata ng Biblia at morning devotion. Ito po'y
magbigay po sa amin ng lakas at tibay ng aming pananampalataya at patuloy pong lumagaw ang aming espiritual na buhay sa araw-araw. Salamat po sa pagdidig sa aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Okay. Amen. So, dadako na po tayo sa atin pong reading sa atin pong Counsels on Stewardship. Atin pong reading ngayon mga kapatid ay sa chapter 58.2, Realization greater than expectation. So, sino po ang magbabasa nito? Mga kapatid? Yeah. Sino po magbabasa nito, Pastor Ernie? Ang nakalagay sa schedule, Pastor Ernie po. Okay. Pastor Ernie, ikaw po. Yes po.
Ikaw po ang babasa ng COS ngayon. Ay, ako po pa. Opo. Si Ois po ano? Panoorin po muna natin God first video po. Sige, pag-pray natin. Sige po, sige po. Bakit hindi dumating si Jesus? March 15. Offertory Reading Devotional. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinimulan ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 9. Isang araw sa simbahan, ang mga ngaral ay nagsalita tungkol sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Isa sa mga batang babae ang nasa simbahan ng Sabbath na iyon ay si Vicky. Masayang-masaya siya na marinig na si Jesus ay malapit nang dumating upang wakasan ang paghihirap na nasa sanlibutan. Nawala na kay Vicky ang kanyang pinsan na mahal niya at sabik na siyang umuwi, at handang sabihin sa kanyang mga magulang na si Jesus ay darating, napakalapit na at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sinang-ayunan ng mga magulang na si Jesus nga ay malapit nang dumating. 2 buwan pagkatapos ng talakayan sa pagbabalik ni Jesus, tinanong ni Vicky ang kanyang mga magulang, bakit hindi pa bumabalik si Jesus, samantalang sinabi ng mga ngaral na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Malungkot na sinabi ng magulang na, oo, si Jesus ay malapit nang dumating, subalit hinihintay niya ang lahat ng mga tao na makarinig ng tungkol sa kanya. Idinagdag pa niya na marami pang mga tao sa sanlibutan na hindi pa nakaririnig tungkol kay Jesus. Kapag ang mabuting balita ay nakarating na sa lahat ng lugar, kagaya ng sinasabi sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 14, darating na si Jesus. Tinanong ni Vicky ang kanyang magulang, ano ang magagawa natin para makatulong sa mabuting balita na makarating sa lahat ng lugar? Ipinaliwanag nila na isa sa mga paraan para mapalaganap ang mabuting balita ay sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog. Sumingit uli siya sa pagtatanong ng iba pang katanungan, nagsasauli ka ba ng ikapo at mga handog? Oo naman, ang tugon niya. Mga kapatid, nais ni Jesus na dumating at wakasan na ang kahirapan na ating pinagdadaanan. Subalit siya ay naghihintay pa sa maraming mga anak niya na makarinig ng tungkol sa kanya at makilala siya. Para ang mga taong ito ay makarinig ng tungkol sa kanya, ang ikapo at handog ay kailangan upang ang mga mangangaral, mga aklat, at mga programa ay masuportahan na makarating sa kanila. Narito tayo bilang bunga ng katapatan ng iba. Panawagan. Hindi mo ba gagawin ang iyong bahagi? Gusto mo bang magbigay para marinig ng iba ang tungkol kay Jesus? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Ang ganda. Pray. Amen. Pag-pray natin si Pastor Ernie ha. Let's pray. Minamahal at dakilang Diyos, ang bahagi pong ito ay muli na naman naming pakikinggan ang mga payo at mga magagandang inilalatag na prinsipyo ng pagiging tapat na katiwala. Sa pamamagitan po ng aming pong mahal na kapatid, si Pastor Ernie, na babasahin ito at maaring magbigay rin po ng ibang mga spiritual insights na galing sa inyo, mga takeaways and reflections. Sana po ito'y ma-enrich na lalo at kaming lahat ay matuto at makalakad na may paraan ng pamumuhay ng pagiging tapat na katiwala. Amang Banal, salamat po sa lahat ng malulusog na mga spiritual thoughts na inyong ibinigay sa amin sa umagang ito. Salamat po at ang Banal na Espiritu, ang inaasahan naming kaloob mo ang bibigay sa amin, nagagabay at matuklasan namin ang buong katotohanan sa umagang ito tungkol po sa mga payong ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan naming Panginoon Jesus. Amen.
Amen. Amen. Maraming pong salamat sa panalangin at sa aking bahagi ngayon. Ang ating paksa po ngayon, realization greater than expectation. Christ accepted humanity and lived on this earth a pure, sanctified life. For this reason, he has received the appointment of judge. He who occupies the position of judge is God's manifest in the flesh. What a joy it will be to recognize in him our teacher and redeemer, bearing still the marks of the crucifixion, from which shine beams of glory, giving additional value to the crowns which he redeemed, received from his hands. The very hands outreached in blessings over his disciples as he ascended. The very voice which said, Lo, I am with you always, even unto the end of the world, bids his ransom ones welcome to his presence. The very one who gave his precious life for them, who by his grace moved their hearts to repentance, who awakened them on their need of repentance, received them now into his joy. Oh, how they love him! The realization of their hope is infinitely greater than their expectation. Their joy is complete, and that they take their glittering crowns and cast them as their Redeemer's feet. Dito po mga minamahal ko mga kapatid, ay aking pong isa sa refleksyon na aking nakita ng ating Panginoon ay nanirahan sa lupang ito ng banal na buhay. At dito po ay binibigay po sa atin ang isang mahalagang salita ng ating Panginoon. Ako ay sa iyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito ay isang mahalagang pangako ng ating Panginoon upang si ating tanggapin ang kanyang presensya sa ating buhay sa araw-araw. Ito ay isang realization ng pag-asa na ibinibigay sa atin ng Panginoon, hindi lamang higit pa sa kanilang ekspektasyon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid sa ating buhay bilang isang Kristiyano, kapag ating tinanggap si Kristo bilang tagapagligtas ng ating katiwala, ating makikita na dala-dala ang tatak ng kanyang pagkapako sa cross upang ito ay maging korona ng mga tinubos ng ating Panginoon, sapagkat sila ay nagkaroon ng isang maayos na relasyon sa ating tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Okay po. Meron po bang nais na mag-share ng kanila pong reflection sa atin pong COC reading? Pastor Ray, Yes po. salamat Pastor Ernie sa iyong summary ng pagbinasa nating maiksing counsel ni Sister Wright. Ako na-appreciate ko ito mga kapatid kasi yung last 3 readings natin, if I'm not mistaken, ay tapos na po natin itong isauling aklat na napaka yaman sa mga prinsipyo, ang mga payo ng pagiging katiwala, mga kapatid. Matatapos na po natin itong aklat na ito. Isang taon na ho tayo na nagdiriwang ng goodness ng Panginoon every day. Amen. At ito ho, bago maglundo itong sa lundo ng pagtatapos nitong ating binabasa, ikino-close po uli mga kapatid sa koneksyon ng masayang pamumuhay ng pagiging masunurin at tapat na katiwala ng Panginoon in all areas of life, mga kapatid. In all areas of life, na-discuss natin yung wise management, wise use of God's resources in our hands. Mga kapatid, kumpleto, ang dami nating natutunan. Dito, ang pinaka-realization kong personal ay ang essence at ang tunay na
description ng isang faithful na katiwala ay nakapokus palagi sa buhay ni Kristo. Si Kristo ang nagbigay ng lahat ng meaning ng mga ginagawa nating pamamahala sa pagiging katiwala. Ang lahat ng ginawa ni Jesus Christ para sa atin, yung buhat po nung paglalang hanggang sa pagtubos, at ito nga ho, sinasabi ni Sister White, yung kanyang desisyon na piliin niyang iwanan ang langit at piliin niyang tayo isangkot sa banal na gawain at pinili niyang maging dependent sa atin kahit na hindi naman niya tayo kailangan para gawin ang lahat ng mga dapat na gawin sa kaligtasan ng buong sanlibutan. Pero pinili po niya tayo para gamitin sa gawain at ang sabi nga po dito, yung pong hangad palagi ng Diyos na sa bawat isa sa atin, yung pangako ng law, I am with you always. Ayun po ay very comforting sa akin, mga kapatid, na ang gusto talaga ng Diyos ay palagi tayong makapiling. At sa araw-araw, naniniwala po akong nararanasan natin ang piling ng Diyos. At sa araw-araw ng paggising ng maaga, pinipili natin na unahin siyang kapiling sa araw-araw, mga kapatid. At nare-realize natin na life is meaningless without Christ in our life. Every day, ang bawat araw ay walang kahulugan kung hindi si Kristo ang nagmo-motivate, yung pag-ibig ng Diyos. At ang bawat gawa natin ay tinutulak ng isang matibay na koneksyon at relasyon sa ating Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging malaki at malakas na puwersa na nagtutulak sa atin para gampanan ang mga tungkulin na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin, yung tinatawag nating motivated by love and inspired by faith, mga kapatid. So ito po ay napakaliwanag po sa ating lahat. Alam po ninyo, kahapon ay meron pong isang fact na ibinigay si Brother Edmond na ilang readings na lang, ilang araw na lang tapos na po ito. Ay ang aking po sanang appeal ay sa loob po ng mahabang mga chapters na ito at mga pages na atin pong nabasa, ano ba ang tumatak sa inyo, mga kapatid, na ibig sabihin po sa inyo ng pagiging katiwala? Bukod sa ito po ay lifestyle, ano po yung mga magiging guide ninyo? Ano yung nag-guide sa inyo? Ano yung nagpa-realize sa atin? Ano ang nagpupush sa atin para ituloy ang pagiging sa ilalim ng pagkapanginoon ni Kristo ay gumagalaw tayo? Ano yung mga linya na naaalaala ninyo sa mga readings natin? Alam po niyo, ako po'y dalawa lang ang palaging nagiging guide ko, Brother Edmond at Pastor Ray. Yung pong unang bahagi ng ating pong reading, yung pong, hindi ako nagkakamali, ay sa section 1 yan, yung hindi kailangan ng Diyos na ang bawat isa para sa atin na tayo ay na para tapusin ang gawain. Sabi nga ni Sister White, hindi tayo kailangan ng Diyos para gawin yon. Pero alam ng Diyos na hindi tayo magiging masaya kung hindi natin gagampanan yung bahagi natin. So yun po yung concern ng Panginoon. Yung gusto ko po sa pagiging katiwala, yung palaging ang hangad ng Diyos ay yung ikaliligaya po natin. At kaya binibigay niya sa atin, isineshare niya sa atin yung misyon. In that way, yung pagiging katiwala, lalo na sa mga paggamit ng mga tinatangkilik at mga talento ng ating sarili, ay sa ikaliligaya po pala natin yon. Yun ang sabi ng Panginoon. Dahil hindi tayo magiging maligaya kung hindi ang Espiritu ng langit ang ating magiging isa sa kabuhayan. Yun po yung aking take away sa buong readings na very powerful po sa akin. Yung Spirit of Heaven is liberality. God gave His only begotten Son. Ang sabing gano'n ni Sister White, the Spirit of Heaven is liberality and God gave His only begotten Son for the salvation of the world.
Tapos ang sabi, but the spirit of Satan is selfishness. Yun po yung magpapalungkot sa atin, mga kapatid. Meron pang sinabi si Sister White niya yung ah, ang ang mundo ay get. Yung worldliness ay get and brings misery to our life. Yun, may sinasabi si Sister White na gano'n sa reading natin. Talagang hindi talaga tayo magiging masaya sa covetousness and selfishness. Pero palaging yun ang lundo, mga kapatid, ng lahat ng ating education. Nilalabanan natin yon, binabaka natin yon, hindi sa pagbibigay ng tithes and offerings. Binabaka po natin yon na makita ang ginawa ng Diyos na iniwan niya ang langit para labanan yung espiritu ni Satanas na yon. Walang iba na pambaka doon kundi ang katotohanan na iniwan ng anak ng Diyos ang kaluwalhatian ng langit upang ma-motivate, ma-realize natin bawat isa sa atin ang tunay na joy ng buhay ay ang gawing Panginoon si Kristo at maging modelo siya, maging example natin siya. Kasi yun po ang espiritu ng pagiging katiwala. Yung espiritong mayroon si Jesus Christ, ang Panginoon ng lahat ng mga tapat na katiwala. So mga kapatid, ito po ay reading na nagpapaalaala sa atin ito pong completion ng ating pong pagbabasa. Maybe meron po kayong mga takeaways din sa lahat ng binasa natin. Meron pong nagmarka sa inyo ng ibig sabihin po ng pagiging katiwala ng Diyos sa ating kapanahonan ngayon. God bless you po. Okay, thank you so much po, Pangulo. Atin pong ibigay ang pagkakataon kay Pastor Nelson. Sige po. Okay. Salamat po, Pastor Jerry, sa at salamat din mga kapatid. Tapos natin ang Council of Stewardship, patapos na, ilang araw na lang. Bago ko pag-reflect ay nais ko munang mag-announce mga kapatid. So, patapos na po itong ating pong Council of Stewardship, ilang araw na lang by September 30. So, meron pong in between because October 28, magsisimula din po ang ating pong 40 days of prayer. Mga kapatid, 40 days of prayer. So, ibig sabihin, from October 1 hanggang October 28 ay wala po tayong reading dahil kung mag-read po tayo ng isang aklat ay hindi po natin matatapos. Kaya po ang minabuti ng ating pamunuan na tayo po ay meron po tayong papanoorin na isang video or ito yung tungkol din po sa stewardship mga kapatid, magagandang aral patungkol po sa prinsipyo ng pagiging mabuti at tapat na katiwala. So yun po ang atin pong gagawin after po nito, Council of Stewardship, at pagkatapos po noon ay mag-schedule po tayo, Brother Edmond, na mga ibibigay po natin kay Pastor Laude na bawat araw po ay meron pong dalawang kapatid na dumadalo sa God First Morning na magre-reflect patungkol po sa stewardship, maging yung kanilang napakinggan doon sa speaker or maging yung dito sa reading natin sa Council of Stewardship, yung mga bits na sabi ni Pastor Jerry, yung mga takeaways, mga tumatak sa kanilang kaisipan sa journey ng Council on Stewardship. Yun lang ang ating pong announcement, Pastor Ray. So aking pong reflection dito, Pastor Ray, sa ating reading ngayon, realization greater than expectation. Sa panahon natin ngayon, Pastor Ray, meron na pauso dati, expectation versus reality. So, yung expectation versus reality, yung inaasahan mo malayo sa realidad. Yun ang natin ngayon, yung inaasahan mo malayo pala sa pangyayari. Pero dito mga kapatid, yung realization natin is greater than expectation. Mga kapatid, kapag tayo nagtapat sa Panginoon, si Jesus nga naparito sa lupa. Mga kapatid. So yun ang regalo ng langit sa sangkatauhan. Yun ang binabanggit dito. So, ako mga kapatid, ang realization ko kahapon, nung ako yung naglalakbay, patungo ako sa Olongapo, mga kapatid, nag-commit lang ako Sabi ko, habang ko naglalakbay sa isang bus, kung i-evaluate kaya ng Panginoon ang aking buhay, at hindi ako matagpuan ng Diyos na tapat, kung i-evaluate tayo, Pastor, kasi ang Diyos, sisingilin tayo, yung tinatawag na the principle of responsibility and accountability.
Sabi ko, kung i-evaluate kaya ng Diyos yung aking buhay at matagpuan niyang hindi ako tapat, mga kapatid. At pagkatapos ito ang ibibigay sa akin ng Diyos. Sabi ko, kung babalikan ko yung nakaraan ng aking buhay, sana pala sinabi ko, magtatapat na lang pala ako. Kasi, ibang kulbak. So, kumbaga sa dulo natin, nandun yung malaking realization natin eh. Kung ibabalik na, kung i-rewind natin yung ating buhay, sasabihin na lang, sana Panginoon, nagtapat na lang ako. Sayang. So mga kapatid, yun yung realization ko dito. So itong realization is greater than expectation. Para pastor, parang mag-forward ka. Kasi dito, kung ano to, patapos na ito, mga na ito, mga reward na pinag-uusapan natin dito eh. Mag-expect ka kung ano ang iyong mamanahin. Kasi yung kaligayahan, yung langit, kunyan, reward ng Diyos yan sa mga taong tapat, pastor. So mag-expect ka ng gusto mong expect. Yung bang inasahan mo, kaya sabi ni Mrs. White, sinabi din ng Apostol Pablo, mga kapatid, we cannot comprehend. Hindi kayang isipin ng tao. Kaya isipin mo na ang gusto mong isipin kung ano yung kayang ipagkaloob sa iyo ng Diyos at ipapamana doon sa langit. Pastor, sasabihin ko sa iyo, sabi ng reading natin, realization is greater than expectation. Isipin mo na yung magagandang bagay, isipin mo na yung maabot ng iyong kaisipan na kayang ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Isipin mo na. Pero kahit mag-isip ka ng magagandang bagay, doble at doble pa yung realization na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon, Pastor Ray. Ako yun lang ang aking reflection sa atin, mga kapatid. Realization greater than expectation. Si Jesus, hindi pera pinadala, Pastor Ray. Yung buhay niya. Sabi niya dito, Christ accepted humanity and lived on this earth a pure, a sanctified life. It's not about money yung binigay ni Jesus. Ang binigay niya, pwede naman, expect natin bakit siya pa. Expect natin bakit kaya naman, pero hindi. The realization itself is Jesus Christ, siya mismo. Kaya nga kapatid, yung kapag tayo ay makarating sa langit, isipin nyo na kung ano yung kayang ipagkaloob sa atin ng Diyos. 100% mag-isip tayo ng maraming. Pero mga kapatid, yung realization nun, dodoblehin ng higit sa ating inasahan ang kayang ipagkaloob ng Diyos, Pastor Ray. Amen. So yun lang ang aking dito, Pastor, sa aking... Kaya sabi dito, the realization of their hope is infinitely greater than their expectation. Amen. Kaya kapatid, hindi natin kayang suklian ng Diyos. Hindi natin kundi we should be reminded that we must be faithful in all things. Yun lang, Pastor Ray. God bless. Amen. Praise the Lord. Okay. So, sino pa po ang nais na mag-share, mga kapatid? Sa atin pong COC na reading. Meron pa po ba? Pastor Ray. Sige po, Pastor. Oo, tinatype ko yung aking reflection dito eh. Very powerful po itong isang linyang ito na napaka-realidad. Ito based on faith, based on the reality that we can read from the Bible. Ito pong huling linya, Pastor. Nababasa mo ba yung isinyer ni Brother Edmond? Salamat, Brother Edmond, sa palagi mong inisyatibo na i-share ito sa ating chat box na hindi na kami nahihirapang hanapin pa yung linya na ating pinag-aaralan. Yung bandang huli, Pastor Ray, ito po yung sinasabi, oh, how they love Him. Si Jesus po yung pong center, no? Oh, how they love Him. The realization of their hope is infinitely greater than their expectation. Yun po yung sinasabi ni Pastor Nelson na inihanda ng Panginoon sa atin. Na totoo po yun, realidad po yun, mga kapatid. Tinatanggap po natin yun ng may buong pananampalataya na ibibigay yun ng Diyos sa atin ng higit sa ating inaasahan. Their joy is complete and they take their glittering crowns and cast them at their Redeemer's feet. Bakit po nila kinakast down o yung kanilang glittering crowns ay kanilang kinakast, yung hinuhubad nila
yung mga tapat na katiwala na ito na nagmamahal sa Panginoon, na ang focus ng kanilang motivation ng pagiging tapat ay yung pagsamba nila sa Panginoon na nakaupo sa luklukan, at siya ang focus ng lahat ng pagsamba. Inilalatag nila ang kanilang mga crown na ibinigay sa kanila ng Panginoon, pero sa tingin nila hindi ito karapat-dapat sa kanila. Alam po ninyo, ito po ay realidad, mga kapatid. Mababasa po natin ito doon sa vision ni John the Revelator, yung pong experience ng 24 elders. At saka po yung pong nag-initiate ng worship, yung pong living creatures, na ito po yung mga cherubims, okay, mga cherubims. After po na mag-invite ng worship ang mga nilalang na ito, na 4 living creatures, ay sumunod naman po yung mga tapat na katiwala. Ito po yung mga 24 elders, na sila po ay nakayuko sa harap ng Panginoong Hesukristo, the Lamb of God, who takes away the sins of the world, who gave the victory because of His blood, na ibinihis na katwiran ng mga nabuhay na tapat. Pinili nila ang ating Panginoong Hesukristo. Naging center ng buhay nila ay si Kristo. Tinanggal nila yung sarili nila dahil kay Kristo. So ang nag-occupy ng buhay po ng mga tapat na ito, na may korona, na inilalatag nila, inilalahad nila ang koronang ito sa harapan ng luklukan ng pagsamba doon sa ating Panginoon. At kinikilala nila ang tunay na nakarapat-dapat sa koronang iyon, mga kapatid, na ipinutong sa kanila, na puno ang langit ng kaligayahan, na puno ng ingay ng pagsamba, dahilan po sa sentro na nagbigay po ng koronang iyon. Yun po ay ang Panginoong Hesukristo. Gusto ko muling basahin ito, mga kapatid, sa English po, sa New King James Version. This vision ay nakita po ito ni John, na ang langit ay napuno ng pagsamba, dahilan po sa mga taong ito, ang 24 elders, at saka yung mga nilalang na mga anghel, dahil si Jesus lang ang karapat-dapat sa putong na yon, pero isinyer niya sa atin yung joy ng putong na yon, mga kapatid. Ang sabi, whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him. Revelation chapter 4, mga kapatid. Revelation chapter 4, verses 9 to 11. Yun po yung aking binabasa, ha. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to Him who sits on the throne, who lives forever and ever, si Jesus Christ po yun, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. So yung pong fact na yun, mga kapatid, yung pong katotohanan na yun, ang naging dahilan kung bakit po inilalatag po nila ang kanilang mga putong na korona with glitterings, mga kapatid, sabi ni Sister White, with glittering crowns, inihahapag nila sa ating Panginoon, dahil si Kristo ho lamang ang dakilang manlalalang, manunubos, at dahil sa Kanya, ang lahat ay nananatili at patuloy na mananatili sa Kanyang kalooban. Mga minamahal, ito po yung lundo ng ating pong binabasa ngayon. Ang tunay na ligaya na mararanasan po natin ay makabilang tayo doon po sa mga maliligtas na taong tapat, na kinikilala na si Kristo lang ang tagapagligtas, may-ari, manlalalang, provider, at pinagtitiwalaan natin si Kristo habang tayo'y nabubuhay dito. Darating ang araw, ang tunay na realidad ng buhay, sinabi ni Pastor Nelson, ayon sa ating pagkilala kay Kristo at pananampalataya, wala sa ating sarili, hiwalay sa ating sarili, hiwalay sa ating ini-expect na may magagawa rin tayong bahagi doon. Lahat ng yan, putong ng korona, ilalatag natin sa paanan ni Kristo
pagdating natin sa bagong langit at bagong lupa. Na iniisip natin na wala tayong karapatan pero ginawa tayong karapat-dapat. Yun ang ibig sabihin ng biyayang nagligtas sa bawat isa sa atin. Ang pagiging katiwala, ang objective natin ay hindi ang langit. Ang objective natin ay i-appreciate si Kristo at manatiling na kay Kristo habang nabubuhay tayo at naghihintay sa kanya ikalawang pagparito. Yun po ang pinaka-layunin ng ating buhay. Amen. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Okay. So, naalala ko po, Pastor, yung inyo pong sinight na talata doon sa Revelation na parang may awit din yan eh. Sabi na, to him who sits on the throne into the Lamb, give praise and honor and glory forever and ever. So, ito'y hudyat mga kapatid na dapat talaga tayo ay magtapat na para makamtan natin ang buhay na walang hanggan at tayo po'y mapupuri sa atin pong mahal na Diyos na magpasawalang hanggan. So, sige po. Okay. Good morning. Good morning po. Pastor Mark. Napakaganda po ng reflection. Amen. Isa rin po sa tumatak sa akin ngayong readings, yung reflection is yung realization is greater than expectation. Kasi dito sa lupa, baliktad eh. Expectation versus reality. Nag-i-expect ka. Iba naman talaga yung totoo, yung realidad. Dito yun sa lupa. Kaya na maraming disappointments kasi iba yung expect mo sa reality. Pero sa spiritual naman na pangako ng ating Panginoon, yung realization is greater than expectation. Baliktad. Mas yung inaasahan mo, higit pa doon. Kaya talagang napakalayo, no? Naasahan mo yung mga pangyayari dito sa lupa, meron kang in-expect. Pero kapag ang inasahan mo talaga ay pangako ng Panginoon, higit pa doon. Kaya nag-i-invite sa atin na come and taste that the Lord is good. Subukan natin. Amen. So, hindi mo nasubukan, hindi mo talaga makikita kung ano yung realization, ano yung expectation na hinahanda, yung realization, yung ni-expect mo, beyond. Basta sabi niya lang, come and taste that He is good, that He is really faithful. Kaya napakaganda na pagtiwalaan talaga natin siya. At yung ating pananampalataya ay nakafocus, nakatuon sa Kanya na siyang nangako na tayo Kanyang sasama. Kaya naalala ko rin yung Luke 10:20. Pastor Jerry, ang sabi ay, notwithstanding in this, rejoice not, that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written. Amen. Ganda. I-rejoice tayo, no? Amen. Ganitong, may nagawa akong ganito, sabi ni Jesus, mag-rejoice ka, hindi dahil sa nakalayas mo yung demonyo, pagawa ka ng ganito. Amen. Mag-rejoice ka because your name is written in the book of life. Amen. Napakasaya na naglilingkod tayo na si Jesus ang naging sentro. Tapos kasiyahan talaga natin na paglingkuran siya at magtapat tayo sa kanya. Rejoice, your name is written in the book of life. I love it. I love it. God bless you. Salamat po. Powerful. Amen. Sarap. Amen. Amen. Ating oras po ay 5:35. So,
Meron pa po bang nais na mag-share, mga kapatid? Siguro, Pastor Ray, yung aking invitation mga kapatid para lalong maging steadfast, sabi nga, no? Hindi natitinag. Paghandaan po ninyo sa susunod na mga araw, meron pa po tayong 2 araw o 3 araw bago matapos ang ating reading sa Councils and Stewardship. We can respond sa pagbibigay ng mga insights galing po sa Panginoon sa current na reading, pero pwede po tayong mag-go back, balikan natin, i-review natin yung pong mga linya na hindi nyo nakakalimutan. Talagang ang sarap-sarap isipin at naisa sa kabuhayan natin. Kasi stewardship is a lifestyle of the one who accepts Christ's Lordship, who walks in partnership with God, and act as His agent to manage His affairs on earth. Tandaan po niyo yun po yung stewardship. So para magawa natin yung lifestyle na yon under the Lordship of Jesus Christ, ano yun? Ano yung mga very realistic sa inyo, very relevant sa inyo na nung naintindihan nyo yun, na-educate tayo doon, ay tumaas yung tiwala ninyo sa Diyos, ang higit na pagmamahal, o yung ganun po ba mga kapatid? Kasi yun ang objective ni Sister White kung bakit po niya ito ibinahagi. At alam kong yun din ang kaligayahan ng Diyos na maintindihan nating lahat yun. Through the writing of Ellen White's writings ay mamotivate tayo na lalong maging matibay ang pagtitiwala sa Diyos. Ano man ang ating kahahantungan sa lupang ito. Lalo na papalapit ng papalapit ang Panginoon, paigting ng naman ng paigting ang mga krisis at problema, lalo talaga tayo magpakalapit-lapit sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin. And naniniwala ako mga kapatid, somehow, yung mga readings natin noong nakaraan, bagamat medyo mainit po yung iba na talakayan, at medyo, ano pa mga kapatid, mga ibang issues ang nare-raise, alam ko na meron po doong mga linya na napakasarap alalahanin. At yun po yung nagiging bahagi ng ating buhay. Yun po i-share natin sa susunod mga kapatid. Paisa-isang linya lang at okay na po yun. Para lang ma-reiterate, ma-empower tayong lahat. Salamat po. Okay. So, okay na po ba tayo mga kapatid? Tayo ay tutungo na po siguro sa atin pong silent prayer and acts. Sino po ang atin pong mangunguna sa atin pong acts prayer? Mag-assign ka, Pastor. Pwede naman. Magbanggit ka na, Pastor. Mag-assign ka na lang, Pastor. Initiate ka na. Sige po. Sino po bang... Adoration confession. Pastor Mark? Adoration confession. Kayo po ang sa? Adoration confession. Sige po. So, ako na lang po siguro sa sa supplication and thanksgiving. Sige po. So, tayo po ay dadako na sa atin pong silent prayer, mga kapatid.
banal, kayo ang siyang Diyos na siyang tunay na napakadakila ng inyong pong pag-ibig, ng inyong pong pagmamahal, pagmamalasakit sa amin. Hindi namin kayang malirik ng aming kaisipan kung gaano nyo kami minahal, kung gaano nyo kami binigyan ng halaga. Dahil tunay na pinatunayan nyo na ang inyong pong dakilang pagmamahal sa amin sa pamagitan mismo ng pagsugo ng inyong anak na si Jesus. Kaya tunay, Panginoon, nakahanga-hanga at walang hanggang Panginoong pagpapasalamat, pagpupuri ang rapat dapat na ibigay po sa inyo dahil kayo ang Diyos na siyang tunay na nagmahal sa akin, nagmalasakit. Ang biyaya niyo napakalaki. Kaya kayo ang Diyos na siyang pinupuri namin, pinapasalamatan, binabalik namin ang parangal sa inyo pong banal na pangalan. Dahil kayo na siyang tunay na ang hangad sa amin ay makarating kami sa inyo pong tahanan. Wala kayong ibang plano, Panginoon, kundi ang kami makauwi na sa inyo pong tahanan. Dahil kayo ang Diyos na gusto kami makasama ng walang hanggan sa inyong tahanan na wala ng kasalanan, wala ng anumang kalungkutan, kabiguan, kundi pagpupuri, papasalamat sa inyong dakilang pangalan. Mamamangha kami sa inyo pong inihanda sa amin at higit sa lahat, makikita ka namin ng mukhaan. Ikaw ang Diyos na siyang nais namin makasama at laging bigyan ng parangal ang inyong pangalan dahil sa inyong pong ginawa sa amin. Kaya kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo, humihingi po ng tawad dahil kadalasan o kung minsan inadadala kami, Panginoon, yung mga pagtingin namin sa mga makasariling hangarin at sa mga bagay na inalok ng kaaway. Minsan nagdududa kami. Minsan, Panginoon, nagkakaroon pa rin kami ng mga kaisipan na hindi ayon sa inyong kalooban. Kaya maaari po bang linisin niyo po ang aming mga puso. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa anumang pagkakasalang nagawa namin. Nang sa ganun kami po ay karapat-dapat na tumawag sa inyo. Tikaan niyo po kami ng bagong puso na handang magpasakop sa inyo, handang ibigay at isuko lahat ng aming buong buhay sa inyo. Kaya, Panginoon, narito po kami at ikaw ang Diyos na siyang pinipili po namin na paglingkuran. Kaya kami po ay sumasamo sa inyo, tumalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa inyo pong banal na harapan. Panginoong Diyos, nagpapatuloy po kami na lumalapit sa inyo pong banal na harapan. O Panginoon, namin pong pinasalamatan na amin pong naranasan, Panginoon, ang inyo pong patuloy na pagliligtas sa amin pong mga buhay. Napasalamatan po namin ng Diyos ng pagkakataon po na ito na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon mapag-aralan ang inyo pong mga binintuang mga salita na ito'y nagbibigay sa amin ng kalakasan at mas lalo pong ma-improve ang aming pong spiritual na pamumuhay ng Diyos. Pinasalamatan po namin sapagkat meron pong mga resulta na siya pong aming nararanasan sa aming pong patuloy na paglilingkod siya. Pinapasalamatan po namin ng Diyos ang apat na tumanggap sa amin po tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoon Jesus sa cottage meeting doon sa Tipo Dinalupihan. Panginoong Diyos, patuloy na niyo po pagpalain ang mga kapatid namin na ito sapagkat ngayon po, Panginoon, hindi na po natutuwa ang aming kaaway at sila ay nagpasakop siya. Yun po, O Diyos, ang kanila pong espiritual na paglalakbay na sila, Panginoon, itibay sa kanila pong pananampalataya ng kanila pong pinagdin.
Panginoon Diyos, ingatan sila at patuloy na inyo pong pagtibayin o palakasin ang kanila pong mga pananampalataya. At amin pong idinadalangin, Panginoon, amin pong pamunuan ng CLPM headquarters sa kanila pong mga plano at tigit sa pagtatayo ng aming pong headquarters. Ngayon, Panginoong Diyos, siya pong magbuhos ng inyong pong karunungan at himukin ang bawat kaaning, Panginoon, na amin pong ibigay ang amin pong mga ikaputhandog na meron pong pagtatapat upang amin pong mapuri kayo at masamba sa inyo pong banal na pangalan. O Panginoong Diyos, amin din pong itinadalangin ng amin pong constituency meeting sa darating po na December 8 to 9 na kayo nawa, Panginoon, ang siya pong manguna sa bawat kaanib, lalo tigid sa mga delegates na siyang inyo pong ipapadala, lalo tigid sa inyo pong pipiliin ng mga leaders na siya pong mangunguna sa aming pong pamunuan. Panginoon Diyos, kasihan po ang bawat isa ng inyo pong Santong Espiritu upang kami po, Panginoon, ay magkaroon ng isa at tuwa sa paglilingkod sa inyo. Itinadalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang evangelistic reaping campaign sa lugar ng kasiguran at di pa kulang sa probensya ng Aurora. Ito po ay pinangunahan po ng mga directors ng aming pong pamunuan hanggang sa araw po na ito. O Panginoon, kayo nawa ang siya pong magbuhos inyo pong Espiritu Santo sa bawat mga interest na inyo pong tinawag na makinig ng inyo pong mga salita. At kanila nawang pagpapasya, Panginoon, na ito na ay naaayon sa kanila pong minanais at ito po ipapor sa inyo pong banal na kalooban. Dalawang kalooban, Panginoon, ang siya pong mag-aari sa kanila. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na paggagabay sa bawat sasama. Maraming pong pinupuri kayo. Maraming pong pinasalamat na inyo pong mga pangunguna sa aming pong buhay. Sapagat kayo po ang namin pong dapat na purihin na sambahin, sapagat kayo po ang aming pong ligtas at mananal. At ang lahat ng ito ay aming pong inihiling alang-alang lamang sa matamis at banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Kristo po. Amen. 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 God first morning po, mga kapatid. Thank you so much sa inyo pong Amen. pagdalong sa atin pong God first morning. Okay po. I hear the voice of Jesus calling. I answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go.
blessed home. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa magagandang mga salita na aming napakinggan na nagmumula sa aming mga kapatid, sa aming mga kamagagawang mga pastor, at mula sa inyong mga lingkod. Ito ay magpatibay at magpalakas ng aming pananampalataya, at kami patuloy na magbasa ng inyong salita, na ito'y aming pag-asa, aming paghugutan ng lakas sa aming buhay sa araw-araw, upang kaming lahat ay maging tapat na katiwala hanggang sa iyong ikalawang pagbabalik. Marami pong salamat sa pagdidig sa aming panalangin, sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Okay po. Amen. Pakinggan natin ng Amen. COP chant ng iglesia ng Pastor Nelson. Anong iglesia po ito? Olongapo. Olonga po. Ayan, pakinggan po natin. Meron na. Yun, short. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Parang nagtipid si Pastor Nelson ah. Amen. Okay lang. Powerful Amen, amen. Praise the Lord. Amen. son for serving those people. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, mangagpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-isip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Blessings to everyone. Happy Sunday. Happy Sunday po. Sabi ko, salamat. Nelson. Thank you po very much. Pati. Happy Sunday. Yeah. Thank you. God bless. Morning. Powerful day. Salamat po. Have a powerful day. Morning po. God bless po sa lahat. Bye-bye po. Salamat po, Pastor Ray, Escabusa, and all the leaders today. Salamat po. Thank you po, Pastor. God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye.